Sa palagay niyo, sino ang pinakamaligayang tao sa buong universe ngayon? Miss Universe? Pinakamaligay siyang tao, no? Miss Universe. At maraming kababaihan na naghahangad na maging Miss Universe. Dahil gusto nilang lumigaya, maging Miss Universe. Maaari kayo maging maligaya, mga kapatid. Babae, lalaki. Hindi lang maging Miss Universe. Bakit kanya? 1969, nasungkit ng Pilipinas ang title ng Miss Universe. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito ay sa pagkataon ni Miss Gloria Diaz. Siya yung pinakamaligayang tao. Pati buong Pilipinas nagbubunyi dahil for the first time, nagkaroon ng Miss Universe ang Pilipinas. After one year, nawala yung kaligayahan yun. Dahil may pumalit na naman. Pero after 4 years, nasungkit muli ng Pilipinas ang Miss Universe title sa pagkatao ni Miss Margarita Moran. Si Martin Moran. At yun ay pinakamaligayang babae sa lahat ng babae sa buong daigdig o lalaki. Pero pakalipas ang taon, nawala na naman ang title. Iba na naman ang lumigaya. Hanggang sa sumapit ang 42 years, lumipas, napakabang panahon, 2015, muling nasungkit ng Pilipinas ang title Miss Universe sa pamagitan ng katawan ni Miss Pia Wurtzbach. Pero alam nyo ba, 2016, ilang buwan lang, may nagpagtaan na naman kung sino magiging pinakamaligayang babae sa mundo. Wala pong kaligayahang permanente dito sa mundo. Wala pong kaligayahan. Lahat ng sinasabing maligaya o kaligayahan sa mundo ito, aminin natin, lahat ito may katapusan. Meron itong pagtatapos. Alam niyo ba ang salitang maligaya o katuwaan o tuwang-tuwa? Sa Bible, ang tawag din ay mapalad. At sa kolokyal na salitang Pilipino o salitang pangkarnyo ginagamit sa salitang mapalad ay ano? Swerte. Ano pong kahulugan ng swerte? Ang kahulugan ng swerte, naku, swerte mo, napili ka. Naku, swerte mo, nakuha ka. Naku, swerte ka, hindi ka na bilang sa mga namatay. Swerte ka. So, ano yung kahulugan ng swerte? Ang swerte ay hindi tiyak. Walang batayan na ito'y permanente. Ito ay aksidente lamang. Kaya kung tutusin sa pananaw ng mundo, ang pagiging mapalad o pagiging maligaya ay swerte lamang. Yan po yan. Kaya nga swerte, hindi lahat. Pero, sa Biblia po ay hindi totoo yan. Sapagkat sa Biblia ay sigurado. Tinitiyak ito. Hindi ito pagkakamaling announcement na ikaw ay Miss Universe. Walang pagkakamali po ang announcement. Ang pagkamapalad ay tiyak, hindi maaring magkamali. At ito'y tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kanyang pinasulat upang malaman natin ang tiyak niyang plano at tiyak niyang pagpapala sa bawat isa sa atin dito sa mundo. Wala pong pagkakamali. Pagka maligaya o pagka mapalad ay gawa po ng Diyos. Hindi ito swerte. Ito'y patutunayan sa atin sa Psalms 32. Kung ating pong bubuksan doon, at doon makikita natin ang tiyak. Kung ito'y ating panghahawakan, at ito'y ating sampalatayanan, totoong ikaw ay magiging pinakamaligaya. At ang kaligayahan niyan ay hindi panandalian, hindi taunan, hindi pang minuto lamang o pang araw lamang, kundi ito'y permanenteng kaligayahan. Now, tignan natin, Psalms 32,
verse 1 and 2. Context, ito po ay sulat at awit at pagpupuri ng David nung siya po ay patawarin ng Diyos sa kanyang matinding kasalanang pagpatay at pangangalun niya. Na halos 1 taong mahigit na bubulok ang kanyang mga buto, kung ating babasahin ang mga susunod talata, sa kanyang pagpupuri sa Diyos, na wala siyang kagalakan, wala siyang kapayapaan dahil mayroon siyang nakatagong kasalanan. Subalit isang pagkakataon na siya po ay nagising sa katotohanan at siya'y nag-confess. Ito ang sinabi niya sa verse 1 and 2 lamang. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. Nandun po yung mapalad. Ang ibig po sabihin dyan, pinakamaligaya. Na siya'y pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinararatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Ito po yung taong tinutukoy ni David na pinakamapalad, pinakamaligayang tao sa balat ng lupa. Miss Universe ka man yan, may paratang yan. May umuukil-kil sa iyong buli kung ano yung nakaraan mo, kung ano yung pinag-utang mo sa mga uniform, ano pa man, sino yung mga taong natapakan mo. Sa loob ng napakaraming bansa, ikaw ang pinili. Bakit ka pinili? Dahil mayroon kang nakakalabang sa iba. Pero dito po, wala pong lamangan. Kundi ito'y gawa ng Diyos sa iyo upang ikaw ay magiging pinakamaligaya sa buhay na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay Panginoon ng mga tao ay nagkukumahog sa lahat ng bagay at paraan upang makakamit ng kaligayahan. Maaaring na kami pinangulit panandalian. At pagkatapos dito ay kapitulitang muli. Ngunit mayroon kayong ibinibigay, inaalok, na kaligayahan na kailanmay hindi mawawala. Ito'y mananatili. Ano man po ang maging kalagayan sa buhay, nandyan ang aming kaligayahan sa katiyakang iyong gawa. Natulungan niyo kami, Panginoon, na sa pagpasok ng taong ito, maangkin namin at may pamuhay namin ang kaligayahang ito upang sa ganoon, anuman pong maging kalagayan ng buhay namin, hindi kami madadaig, hindi kami masisipayo, hindi kami mabubuwal, kundi manatili kaming itinatayo ng katiyakang kaligayahang ito na aming tinatagay. At nawa, magkaloob kayo ng kaligayahan ito sa bawat taong karito ngayon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya sabihin ko sa iyo, mga kapatid, bawat isa sa atin dito maaari kang lumigaya. At ang kaligayahang yan ay permanente. At ang kaligayahang yan ay mismong Diyos nagpapatunay at magpapatunay sa iyo na hindi yan mawawala sa iyo. Hindi yan nakadepende sa circumstansya, hindi yan nakadepende sa sitwasyon, kundi nakadepende sa biyaya at habag ng Diyos. Na paano natin makakamit ang kaligayahang ito? Mayroon pong tatlong kapahayagang sinasabi rito sa Psalms 32, verse 1 and 2. Alam niyo po yung Psalms na ito, kung atin pong titignan ang kabuuan, verse 1 and 2, ito po ay ang pagpapala o kaligayahan sa mga taong pinatawad. Pagkatapos, verse 3 to 7, ito po yung confession ng kasalanan ni David upang siya ay magkaroon ng kapayapaan ng kanyang konsyensya. At verse 8 to 11, ito yung pangako ng Diyos doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang ating titignan lamang ngayon ay ang pagkamapalad ng mga taong may pinatawad na kasalanan. So, ano po ang dapat nating malaman dito? Tatlong kapahayagan. Unang kapahayagan upang magkaroon ka ng kaligayahang ito na kaloob ng Diyos, kailangan ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Kasalanan po ang sumisira ng buhay natin. Kasalanan po ang gustong man namang
Inuutusan tayong tumapak ng ating kapwa. Inuutusan tayong manlamang sa ibang kapwa. Tinuturuan tayo ng kasalanan na dapat ating aputin na tayo nakakasiguro sa isang bagay. Bahala na sila kung sino sila. Yan po ay isang bagay na kung saan yan pa ang magbibigay sa atin ng tiyak na kabigatian at kabiguan. Kaya sabi ni David dito, verse 1, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Sino daw mapalad? Yung pinatawad ang kanyang pagsuway. So ito pong kailangan natin. Dapat malaman mo, mapanghawakan mo, na ikaw ay pinatawad sa iyong pagsuway. Pagsuway po, ibig sabihin, hayagang rebelde sa Diyos. Ito po'y sadyang pag-disobey sa God. Kaya nang ating napag-aralan kanina sa James 4:17, anumang bagay na dapat na mabuti na dapat mong gawin, ngunit hindi mo ginagawa, yun po ay hayagang pagsuway sa Diyos. Yun po yung pagsuway na ito. Transgression. Direkta pong pag-disobey sa Panginoon. Pagsaway po ay isang masamang gawa. Tignan natin ibang bahagi ng kasulatan, Romans 4:7. Ito po ang sabi, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang masasamang gawa. Andyan po yung pagsuway. Alam mo nang mali, pero sumusuway ka. Ginagawa mo ang masasamang gawa. Sabi dyan, pero mapapalad sila na pinatawad sa kanilang masamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Now, bakit po gumagawa ng masama ang tao? Well, alam natin ang kasagutan. Kaya tayo gumagawa ng masama sapagkat tayo'y likas na masama. Kadalasan sa atin, ating tinuturing ang tao masama dahil gumagawa siya ng masama. Kaya yung mga tao, hindi mo nakikita ng masama, sinasabi natin mabuti siya. Hindi po. Kaya po gumagawa ng masama ay isang tao dahil likas na siyang masama. Ang isang tao na talagang banal, hindi gumagawa ng masama. Sabi nga, ang puno, nakikilala mo sa kanyang bunga. Kung masama ang puno, masama ang bunga. Kung mabuti ang bunga, mabuti ang bunga. Kaya gumagawa ang tao ng masama dahil likas siyang masama. Ipinanganak siyang masama. Romans 5:12, dahil sa isang tao, pagsuway ng isang tao, lumaganap ang kasalanan, at dahil sa kasalanan, lahat ng tao ay namamatay sapagkat lahat ng tao ay gumagawa ng masama. At ang kabayaran ng kasamaan ay ano? Kamatayan sa impyerno. Kaya gumagawa ng masama o nagre-rebelde ang tao, sadyang gumagawa, kahit alam niya kung ano yung dapat niyang gawin, pero marami siyang mga katwiran dahil siya'y likas na masama. Tingnan niyo ang baboy. Ang baboy, alagahan mo na yan. Paliguan mo ng the best na sabon sa Amerika o sa ibang bansa. Lagyan mo ng perfume ang baboy. Pagkatapos dalhin mo sa bahay, lagyan mo ng ribbon ang kanyang, suotan mo pa ng baro. Ito ang ginagawa ng mga aso ngayon. No? Lagyan mo ng baro, pagandahin mo, lagyan mo ng lipstick yung baboy, lagyan mo ng pilikmatay yung baboy. Patulogin mo sa napakamahal na kama ng baboy. Alagahan mo yan, huwag mong palabasin sa loob isang taon. Andyan yan, masaya ka. Pero once nakawala yan, once nakadaya yan doon sa pintuan mo, nakakita ng pusali, lulub-lub yan. Bakit? Baboy. Likas siyang baboy. Ganon din ang tao. Kahit ang tao, alagaan mo siya, na huwag siya magkasala, sa bahay, kulong mo lamang. Pero once nakalabas siya, gagawin niya talaga kung ano yung likas niya. Gagawa siya ng masama. At ang kasamaang yan, ang kabayaran ay kamatayan. Nga, paano ito mababago? Paano? Ang sabi sa ating text, mapalad ang mga pinatawad. Forgiveness lang. Wow! Forgiveness lang, mababago ka. Dahil ang forgiveness ng Panginoon, hindi lang basta pag-pronounce na you are forgiven, but He sent His Son, yun yung Pasko,
Ipinadala niya ang kanyang anak na Diyos na nagkatawang tao, na muhay na normal na tao upang mamatay sa kasalanan ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Yung pagpapatawad ng Diyos, ang kapalit nito ay kamatayan ng kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Kaya yung kanyang pagpapatawad, hindi lamang pronouncement by lips, but pronouncement by deeds, sa gawa ng Panginoon. Kaya nga, sa tanging pagpapatawad lamang ng Diyos, magkakaroon ng pagkamapalad ang isang tao. Kung yan ang alam mong pinatawad ka ng Panginoon, ikaw na ang pinakamapalad. Ikaw na ang pinakamaligayang tao na pinatawad ka sa iyong kasalanan. Magagawa ba ito ng sarili? Magagawa ba natin ito sa ating good words? Magagawa ba natin ito sa pagsabi ng relihiyon? Hindi. Tingnan niyo ang isang salita ng Panginoon na makapagpasabi na ang kasalanan, hindi pwedeng tao ang magbago. Tingnan niyo ang sabi sa Isaiah 13:23. Ang sabi sa Isaiah 13, na ba? Jeremiah 13:23. Ganito po ang sabi. Dito po ikinumpara ang kalagayan ng taong mayroong kasalanan na hindi kayang baguhin ng kanyang sarili ni sino man tao. Ang sabi sa 23, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat? Ano ba ang itsura? Ano bang balat ng Ethiopia? Di ba? Negro. Kaiba sa Africa. Sa Africa kasi may mga puti rin. Pero Ethiopia, makita ito parang uling sa kaitiman. Ito yung lagi na sa Carlos na mata na nakikita. Di ba? Tapos malaboy na kaganon. Yeah. Yan yung po. Ang sabi dito, mababago ba ng Ethiopia ang kanyang balat? Ngayon, mayroon ng pagputi ngayon eh. Pero ibang klaseng puti na. Di ba? Hindi talaga maalis yung kanyang pagiging itim. O di kaya, unang leopardo ang kanyang mga batik. Kung gayon, ay makakagawa rin kayo ng mabuti. Kayo mga sanay, gumawa ng masama. Ano mo sabi? Kung ang Ethiopian, magagawa niyang baguhin ang kanyang balat na itim, at ang leopardo, pwede niyang alisin ang kanyang mga batik. Kung gayon, maaari din kayong magbago ng inyong sarili. Pero ginamit ng Panginoon hindi po pwede. Paano paraan lamang kailangan sa dugo ni Kristo tayo ay mahugasan? 1 Peter chapter 2 verse 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sa mga sugat, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang sufferings, tayo ay gumaling o naligtas sa tiyak na kaparusahan ng ating kasalanan. So, therefore, forgiveness is sure. Tiyak ito. Forgiveness ito ay tiyak. Hindi ito pronouncement ng sino mang tao, hindi pronouncement ng God that you are forgiven kung tinatanggap mo ang tanging makapaglilinis na iyong kasalanan, hindi yung good works mo, hindi yung relihiyon mo, hindi yung sinasapian mong grupo ng mananampalataya, but only the blood of Jesus Christ. Tanging kamatayan ni Kristo, nagbuwis ng buhay para sa iyo, at yan ay sinampalatayanan mo, that forgives you from your sins. Kaya sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Nakita nyo kung gaano po kadakila ang forgiveness, ito'y pangako ng Diyos, at kung ito'y ating aminin tayo makasalanan, ipayag natin sa Kanya,
Siya ay tapat at banal na kanyang gagawin na ikaw ay patatawarin at hindi lang patatawarin, lilinisin pa sa iyong kasamaan. That's how forgiveness is ng Diyos. Hindi ito, sige, pinatawad na kita. Hindi, pinatawad na kita. Ang pagpapatawad ng Diyos ay absolute, talagang totoong-totoo, walang pagkakamali. Kaya nga naman, eto ang nangyari sa atin. Dahil sa ating pinagigiliwan sa mundo, isinasatabi mo natin ang tawag ng Diyos na ito. That you have to repent, ask for forgiveness, pero busy tayo. Sasabihin naman natin, kaya mo kung gusto masama, ako naman yung nagsisimba, ako naniniwala sa Diyos. Pero sabi rito sa verse 8, sa ating 1 John, basahin na natin yung verse 8 and 10. Ang sabi po sa verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Now, hindi natin pwede sabihin wala akong kasalanan. Bakit? Hindi kasi tayo masama. Sa ating pananalita lamang, sinungaling tayo, sa ating pag-isip, malumisip natin. Yung sinasabi lamang natin na wala akong kasalanan, yan po ay siguradong kasinungalingan. Ecclesiastes 7:20, ang sabi nun, walang matuwid na tao na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Even doon sa pinaka-righteous man, na gumagawa ng lahat ng kabutihan, ang sabi, makasalanan pa rin. Kaya, aminin natin na tayo makasalanan. At hindi lang yun. Verse 10, ano sabi? Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Hindi talaga tayo naniniwala. But, ito po ang sabi. Mababago ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapatawa ng Diyos. Kung nais mo maging maligaya, ibig sabihin, malinis ang konsyensya, you need forgiveness from God. Tiyak ito, mga kapatid. Hindi ito si announcer sa Miss Universe na nagkamali ng pronouncement. No. Pag nag-pronounce ang Panginoon, you are justified and therefore, para kang walang ginawang kasalanan before. Yung po unang dahilan na kailangan mong malaman kung may kayo lumigaya na ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan. Then ikalawa, hindi lamang mapatawad. Mayroon pang iba. Ang sabi sa verse 1, ano ba kasunod? Mapalad siya pinatawad ang pagsuway at ng kasalanan ay tinakpan. Alam mo, Panginoon, pag nagpatawad siya, hindi siya tulad sa atin. No? Ako may kondisyon pag ako nagpatawad. Lahat tayo may kondisyon. Pakita mo sa akin na talagang truly talagang nagre-reflect ka. Ito yung kasalanan, yung remorse mo totoo. Pero sa Diyos, kagandahan dito, hindi niya tinitignan yun eh. Sapagkat once na nagpatawad ng Panginoon, so therefore, forget it. Wala na. Kaya sabi dyan, dapat mo malaman upang ikaw ay mapanghawakan mo ang pagkamapalad, dapat mo malaman kasalanan mo ay dapat matakpan. Dapat matakpan ang kasalanan. So ano yung sabihin po ng matakpan? Pag sinabing matakpan, alam natin po ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kailangan hindi mo na makita. Kung sabihin natin matakpan, hindi lamang basta hindi na makita, kundi kailangan hindi mo na inaalala. Diba? Hindi mo na inaalala. Tulad halimbawa ng isang mabaho at nabubulok na bagay nasa iyong bahay o saan man, na pagka tinapo mo na sasabihin, maamoy mo yun. Araw at gabi. Makikita mo pa rin sa iyong sipan dahil naamoy mo. Naalala mo pa rin. So, ang dapat gawin? Maghuhukay ka, ibahabaon mo siya at tatakpan sa ganun. Hindi mo na makita, hindi mo na malala, wala ka malang naamoy na simoy ng kabulukan at kabahuan. Kasalanan ko ay mabaho at bulok. Marami pong napapahamak.
Marami po ang nadidismaya dahil sa kasalanan. Ito'y mabaho at kapuot-puot sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng deklarasyon ng salita ng Diyos, Ephesians 2:3, tayong mga makasalanan, ano pong sabi dyan? Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesus. Ano pong buhay natin nung una? Sabi niya, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy kanutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. So ang kasalanan po, kinapuot po sa Diyos. At dahil tayo ay nasa kasalanan, tayo po ay mga anak ng kapuotan ng Diyos. Kaya nga ang pangako ni Kristo sa kasalanan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya ay isang paglalarawan ng pagbaon ng kasalanan sa impyerno upang takpan at di na alalahanin magpakailanman. Yun po yung dakilang biyayang kaloob sa iyo, inaalok sa iyo, na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Huwag ka na magtiwala sa iyong mga paraan sapagkat yan ay makapagdaragdag baho lamang sa iyong mga good works, sa iyong mabubuting gawa, sa iyong pag-attend ng church na yun ang akala mo, ligtas ka. Yung pagiging membro na inakala mo, yun ang pinakamalaga para maligtas ka. Kabulukan lahat yan. Ang tanging pananampalataya mo lamang sa ginawa ni Kristo ang makapagtatabon at makapaghihiwalay sa iyo sa kasalanang magdadala sa iyo sa impyerno. Pag wala kang kasalanan, wala kang iniisip, anong pakiramdam? Abay, maligaya ka, masaya ka. Ito ay higit pang ipinaliwanag sa atin ng banal na kasulatan. Paano ginawa ito ng Diyos? Yung kamatayan ni Kristo, na siyang umako ng ating kasalanan, namatay siya at nalibing upang ang ating mga kasalanan ay malibing sa impyerno. At si Kristo ay muling nabuhay, iniwan ang lahat ng ating kasalanan. At sino bang sumampalataya sa Kanya ay mabubuhay din kasama ni Kristo. Sa Biblia po, Psalms 103, ganito po yan pinaliwanag bilang paglalarawan. Yung ginawa ni Kristo ang pagpapatawad sa iyo, ito po, Psalms 103 verse 12. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga sungay. Nakita niyo? Kung tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan na tinatalikuran natin ang lahat ng ating mga paraan para tayo bigyan ng pabor ng Diyos at sampalatayanan natin na tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas, ang tagapagligtas natin, at ang ginawa niya sa krus ang siyang makapagliligtas sa atin. Ganito po ang paglalarawan. Ang sabi rito, ang kasalanan mo na inako ni Kristo ay inilalayo sa iyo tulad ng silangan at kanluran. East and west, hindi po north and south. Dahil ang north and south, nagkakatagpo po yan. Pero yung east, forever east, west, forever west. Ganun po ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi na alalahanin. Nawala na sa kanyang alaala. Inaalis niya sa kanyang alaala ang nagawa mong kasalanan. At hindi lang yun. Isa pang paglalarawan sa Isaiah 38 verse 17. Isaiah 38 verse 17. Ganito ang pagkakalarawan. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit, iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasa. Pinigil na ng Diyos ang iyong buhay mula sa pagkawasa. Bakit? Iyong ipinahayag ang iyong sin, humingi ka ng forgiveness, then you believe that Christ died for your sin. Ang sabi dyan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Yung ginawa daw ni Kristo ay isang picture na para bang kaharap ka ng Diyos at kinuha lahat ng iyong kasalanan, tinapon niya sa kanyang likuran. For what purpose? Para hindi niya nataalahanin, para hindi niya na lilingunin, para tinapon sa kawalang hanggan. Ganun po paglalarawan ng
Diyos pagka nagpapatawad. Kaya isa pong kagalakan, kaligayahan po ang mapatawad ng ating kasalanan. Isang picture pa, Isaiah 43, verse 25. Ang sabi rito ng salita ng Diyos, Ako nga ang siyang kumakawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Alam nyo, ang forgiveness na kaloob sa atin ng Diyos, hindi dahil sa ikaw, hindi dahil para sa iyo, kundi para sa kanyang pangalan. Upang ang Diyos ay masabi nating matuwid, sapagkat kung siya magpatawad, malinis, walang may dadahilan ng sino mang tao para sa kanyang kapakanan. At ang sabi niya, hindi niya na alalahanin pa ang iyong kasalanan. Sa atin, madali tayong mag-alala eh. Hindi ka lang nabati. Hindi mo alam kung problema ng taong inakala mong babatiin ka. Ayun na, nag-iisip ka na ng kasamaan. Ano na mga paratang sa isip mo. Nakikita mo, alam mo yun kung anong kabulong sa loob mo. Marami ka nang iniisip dahil ang gusto mo ikaw ang pansinin. Hindi mo iniisip, yung ibang tao din naman may problema sa kanyang sarili. Maaaring hindi siya makabiti sa'yo dahil sa kabigatan, ikaw naman nagsalita o nagparatang lang sa kanya. Naalagan natin. Hanggang natin mo, di pa ngumingiti sa akin yan, di pa binabati. Pero ang Diyos, hindi mo nakalala. Kasi nga, sa ating pag-close, pinatawag na kita, masama pa rin loob natin, di ba? Hindi ko maligaya. Kasi kailangan may patunay. Ang Diyos din, bago siya magpatawad, meron dapat gawin. Confess. Aminin mo. Pagkatapos, paano niya pinatunayan? Kamatayan ng kanyang anak. Sa atin, hindi. Anong patunay? Talagang pinatawag ba ako? Sige. Anong patunay? Regalo? Pag binigyan ka ng regalo, masaya-masaya ka, tutuwa, pinatawag ako. Dapat na. Sapagkat ang regalo kaloob sa atin ng Diyos ay ang Diyos na nagkatawag tao. So, ano ibig sabihin ng Christmas? Kaya tinawag na Xmas yan kasi that is pseudo-Christian celebration. Hindi Christianong celebration yan. X daw, sabi, stands for Christ. Pero, alam natin, sa Greek, hindi X ang Kristo. Ang X ay Christus talaga, hindi X. Pero kung gusto mong umikli, sulat mo, imbis na Christmas, Xmas na lang, understood na yun. Pero not necessarily by meaning yung X na yan. So, Christmas means incarnation. God incarnate. Ngayon, tapos na Christmas, ang bati ko sa inyo, maligayang incarnation. Hindi maligayang Pasko. Kaya tignan mo, after ng Christmas, ito na, mag-asawa nag-aaway na yun. Bakit? Magkano yung utang mo? Lagong sinanda. Kaya doon pa. Hindi mo kailangan marami. Kahit dalawa na naman kailangan po maghanda ka ng 5 putahe. Diba? Hindi ka. Pero, saya yung nakakatanggap. Pero yung mga nangutang, eto, may palibago na naman, New Year na naman. Ako. Sabi ni Condole, kailangan mag-presenter tayo. Kakasos na lang tayo uniform dyan. Bibili tayo ng CD para sayawin natin. Ano ba naman yan? Pwede naman, wala na lang presentation. Sabi ni Rolly, pag walang presentation, wala kayo. Alam nyo, nakita ko yung maligara niya. Santa Claus to eh. Ang katuwiran ni Kristo, yung kanyang kamatayan, ano yung ibig sabihin ng katuwiran ni Christ? Righteousness of Christ? Ito po yun. Si Christ, simula pa lamang sa eternity, masunurin niya sa Ama. No? Siya yung salita eh. Kung anong layunin ng Diyos, anong sabihin ng Diyos, anong gagawin ng Diyos, anong kapangyarihan ng Diyos, paano bumuhay ng Diyos, paano gumawa ng himala ng Diyos, si Kristo ang nagkatawang tao para isagawa lahat ng plano ng Diyos.
Siya nag-create ng buong sanlibutan para malagtad na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ay nagligtas sa mga Israel, siya nagligtas sa mga makasalanan para ipaalam sa atin ng God ay nagmamahal sa atin. Kaya lahat ng ginawa ni Kristo, lahat ng pagsunod niya sa Ama, at lahat ng pagsunod niya sa nakasulat sa buong Biblia, from Genesis to Revelation, kung tawagin yan, perfect obedience. Passive and active. Ibig sabihin, passive siya, tinanggap niya lahat kung ano man ang sinasabi ng kasulatan. Passive siya, active siya, ginagawa niya lahat ang kalooban ng Panginoon. Kaya, yung kanyang pagsunod, yun ang perfect righteousness. Okay? At kapag sinampalataya mo si Kristo na siyang ang tagapagligtas at sinampalataya mo na ang kanyang ginawa sa krus ay siyang nagligtas sa iyo, yung righteousness ni Christ, yun ang ibinihis sa iyo at yung kasalanan mo, yun ang kinamatayan ni Kristo. Kaya hindi na ang iyong kasalanan ang nakikita ng Ama, kundi yung katwiran ni Kristo. Righteousness of Christ. Yun ang epekto ng forgiveness. Kaya ang forgiveness ay kaligayahan na walang katapusan at hindi maalis sa isang taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya mapalad ang mga pinatawad sa kanyang kasalanan at mapalad na ang kanyang kasalanan ay tinakpan. Ikatlo, dapat mong malaman ng katiyakan, hindi lamang pagpapatawad at hindi lamang basta pagtakip ang kaligayahan, kundi hindi ka na pakakatangan ng Diyos. Verse 2, mapalad ang tao na hindi pinaratangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Alam nyo, pagka tayo po ay kinonvict ng Panginoon because of our hidden sins, alam nyo, nagsasalita tayo ng kasinungalingan. Yan ang sabi dyan. Gumagawa tayo ng paraan para pagtakpan yung ating kasalanan. Ginagawa natin lahat ng pagmumukhang mabait, mukhang matulungin. Dahil mandarahay tayo, ang totoo, kinukonvict tayo ng Panginoon na ikaw ay isang makasalanan. Pero ang sabi dyan, mapalad ang tao na hindi pinararatangan ng Panginoon at ang kanyang kaluluwa ay wala pong may paparatang na pandaraya. Kaya kadalasan po, ang tao naging sinungaling. Kasi, totoo, kinakausap siya ng Diyos sa katotohanan na nakikita niya. Para huwag lang siya malantag, ay nang umami na siya nagkamali, gagawa siya ng ibang paraan ng pandaraya. Ang sabi dyan, sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Nang sinabi mo dyan, sa kanyang espiritu ay walang pandaraya, hindi sinabing wala na siyang pandaraya. Sabagat even Christians, nakakagawa pa rin ng gano'n. Why? Mayroon pa tayong reminiscing. Pero ang katiyakan talaga sa kanyang espiritu, wala na siyang pandaraya. Yung kanyang pagiging bagong tao, pagiging new creature niya, wala nang pandaraya yun. Pero sa kanyang remaining sin, nakikita niya. Espiritu ay tumutukoy sa ating new life in Christ, being born again. Tayo po'y nasa espiritu na at hindi na sa laman. Sa laman, ibig sabihin, natural man, sinful man, sinner. Kaya sabi sa John 3:6, ano sabi doon? Ang ipinanganak ng laman ay laman. Kung kayo makalaman talaga, mandaraya, sinungaling, lahat kayabangan, ay talagang natural yun, dahil laman ka. Pero, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Siya ay espiritu. Maaaring bumagsak siya dahil meron pa siyang natitirang laman, pero espiritu pa rin siyang bumabangon. Ibig sabihin, bago siyang nilikha na handang magsisi at magbago sa kanyang buhay. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Creature. Siya bagong nilikha. Lahat ng dati, wala na. Wala na. Masdan ninyo yung katotohanan, sabi doon, na wala na talaga.
Ibig sabihin, progressive yan na nagbabago talaga. Lahat ng kamalayan niya, nire-repent niya, ina-admit niya para magbago. Hindi na nantiling nandun sa pride. Bumabangon yan para ipakita ang kanyang bagong pagkatao. Sapagkat ang nasa laman, mga kapatid, alam natin, hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Ang nasa laman pa, o pagiging sinner pa, wala pa kay Kristo, laging kaaway ang Diyos. Hindi sa salita, hindi sa bunganga, kundi sa buhay. Alam niya kung hindi dapat, pero sinisiksik niya, repente pa rin talaga siya. Pilit niyang ginagawa yung kanyang sariling paraan. Pilit niyang inaabot yung kanyang sariling kaligayahan. Ayaw niyang abutin ng kaligayahang inalok ng Diyos na forgiveness. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 4 verse 1 to 6, sa takdang panahon isinubo ng Diyos ang kanyang buktong na anak upang lahat ng mga makasalanan ay ililigtas sa ilalim ng sumpa ng kautusan. At dahil sila iniligtas, ibinibigyan sila ng espiritu ng pagiging anak. Kaya sila tumatawag na Father, Abba Father. Nasa sumpa ng kautusan eh. Sabi sa Romans 7, na kung walang kautusan, hindi natin alam na ang ating pangalan niya, ang ating pag-iibot ay kasalanan. Pero nung malaman natin ang kautusan, lalo dumadami ang ating kasalanan. Kaya wala tayong magagawa. Sundin mo natin ang kautusan to be good, to be people, good person. Lalo kang nababaw, nasa sumpa ka sapagkat walang sino bang makakatupad ng kautusan. Kaya nasa sumpa ng kautusan. Sino lang tumupad? Passive and active. Si Christ lang sumunod ng kautusan at sa kalooban ng Ama, kaya ang kanyang pagsunod is perfect righteousness. Sampatayan mo yung si Kristo at ang kanyang ginawa at ikaw ay makakatupad sa kautusan. Kaya ang kautusan ngayon, gabay ng iyong pamumuhay sa araw-araw. Makapamuhay ka ng may kabanatan. Hindi ang kautusan makapagliligtas sa iyo, but a guide for you to live happily ever after. Mga kapatid. Kaya sabi, hindi ka lang panaltangan ng Diyos. Ito mga sabi sa Romans 8:1. Ang sabi sa Romans 8:1, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. There is now, therefore, no condemnation or judgment to those who are in Christ. Sa last week, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa CEV, o Century Bible, sabi, if you belong to Christ Jesus, you would be punished. If you belong to Jesus Christ, you would be punished. Sa ESV, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. New King James, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yun talaga ang dapat karugtong niyan. But sa original, wala yun. Pero, pag sabing, therefore, no condemnation in Christ, hindi ka na lumalakad ayon sa laman, but according to the Spirit. So, alam nyo, kung ikaw ay isang masasabing Christian, pero every time na makakita ka o makarinig ka na nare-review ka, at mayroon kang condemnation sa iyong sarili, you're not happy. Sa bahay lang, mismo anak mo, magko-condemn sa iyo, na ikaw'y makasalanan, na ikaw'y pabaya. Halimbawa, anak mo nang dungis-dungis, at ikaw naka-makeup ko, make-up, no? Tapos makita mo anak ko, puro-puro, mapasan, maglinis ka. Pero afterward, ma-realize mo, ako dapat maglinis sa anak ko. You are condemning yourself. Hindi ka maligaya. Hindi ka maligaya. Mismong kapitbahay mo, mga unbeliever. O, di ba pagsaluban nyo ngayon, ba't nandito ka? Ano gagawin mo? Kinokondem ka. Nahatulang ka. Gagawa ng sinimula yung mandaray ka. Hindi, may sakit ko siya. Hindi, mas mahalagang gagawin ko.
Wala pong kaligayahan to those who are not in Christ. Kung wala po siyang assurance of forgiveness ng kanyang buhay. Pero mga tao, naghahabol ng swerteng kaligayahan. Even today, maraming New Year's resolutions na talagang naghahabol sila ng pinaplano nila ang kanilang future. Gumagastos nila para hanapin nila sa sulok ng daigdig kaligayahan na only temporary. Hanggang isuong ang buhay makatagpo lamang ng kaligayahan. Hindi lahat pwedeng maging Miss Universe. Hindi rin pwede lahat maging people champion. Bago ka maging champion, kaya bugbugin ka muna. Hindi pwede mangyari yun. At hindi rin pwede lahat pwede maging milyonaryo. Kaya tingnan nyo, araw-araw, millions of people putting their bets sa lotto because they're after happiness. Talagang tumataya. Kaya nga nagkakaroon ng premyo ang loto ng 350 million, 470 million. Bakit? Kita mo, millions of Filipino people trying na talagang sinusubok maabot ang happiness. That's only temporary. Hindi lahat nagkakaroon na. Hindi rin pwedeng lahat ay maging malusog. Maraming nagkukumahog para lumusog, gumandang katawan. Pero hindi lahat yan. Lahat ng ito'y temporary. Bakit nagkukumahog ang tao dyan? Kaya mayroon namang tiyak, mayroon namang libre, mayroon namang permanenteng kaligayahan. At siya'y matatagpuan sa Diyos naman. At ang kailangan mo lang makuha sa Diyos ay yung kapatawaran ng iyong kasalanan. Because ang kapatawaran ng iyong kasalanan ang siya makapagbabago ng iyong kapaligiran. Forgiveness sa Diyos. Ito ang katiyakan sa banal na kasulatan. I-apply natin ang John 3:16. Ano sabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya. Hindi mapapahama. Pag hindi mapapahama, pinakamaligaya siya. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Now, sino po ang pinakamilyonaryo sa buong daigdig ito? Kahit yung may-ari ng Microsoft, nabili ba niya ang eternal life? Mamamatay siya. Pero hanggang ngayon, kaligayahan nila pagsamantala lamang. Sapagkat sinasabi ng John 3:16, sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkus siya ay magiging pinakamaligaya. Hindi kailangan maging Miss Universe para kayo lumagaya. Sapagkat ngayon din mismo, kung sinasampalatayanan mo ang panawagan ng Diyos sa iyo ngayon, na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, may katiyakan kang kapatawaran. At kapag ito'y pinatawag, taglay mong kaligayahan na even God, hindi niya pwedeng gawin. Hindi binabawi ng Diyos ang kaligtasan ipinagkaroon. So, trust not your own selves, but trust God and His finished work in the cross. Si Kristo ang iyong katwiran at kailanman walang makita may paparatang sa iyo ng pag-aato. Di ba napakasarap pong mamuhay na wala kang intinding kasalanan na atake? Na ikaw ay forgiven ng Panginoon. Tayo na natin. O Panginoon, tulungan po ninyo ang inyong mga tao na sa pagpasok po ng panahon ito
ay hindi po magkukumahog at magkukumabol sa mapansamantalang kaligayahan, kundi hangarin, Panginoon, ang kaligayahang walang katapusan na iyo pong iniaalok at pinagkakaloob. Ang tanging puhunan namin ay ang pag-amin ng aming kasalanan at pagsisisi nito, pagsuko ng aming kakayanan, at sampalatayanan namin si Kristo at sa kakayanan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Perfect po, Panginoon. Wala na pong kulang para makapagligtas ng aking buhay. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, mahabag kayo. Nawa ito po ang tumingo sa puso ng bawat isang naririto, lalo na po sa wala pang tamang relasyon sa iyo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.